Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras sa Father Jerry Ormos, alas 8:11. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo para tama ang alam mo. Tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdaming Bayan. Kasama sina Lakay Deo Macalma at Sister L. Elaine Apit. DZRH Damdaming Bayan. Abay, ang tanong po natin kahapon what is happening to our country general? Siguro ngayon ang tanong natin what is happening to our country, Mr. President, ha? Alam po niyo mahabigan tahimik po ang anti-kidnapping group ng Philippine National Police. Kaugnay sa nabalitang pagdukot sa isang batang estudyante ng British School of Manila. Diyan sa may Taguig, sa may BGC, ha? Ayan, Center of Business po, mahabigan, ha? Abay, sa bagay, hintayin po natin dahil mamaya alas 9 umaga, tutukan mo ito, Edniel. Dahil mamayang 9 o'clock daw po ay merong press conference ang Philippine National Police. Kasama ang CIDG rito at anti-kidnapping group. Kaugnay sa batang nabalitang kinidnap po, mahabingan. Grabe, ha? May pinakita sa akin yung talagang kinilabutan ako dun sa hawak-hawak yung kamay nung sinasabing victim. Pagkatapos pinutol po ng kutsilyo, mahabigan. Yung hinliliit, isang bahagi ng hinliliit nung victim. Talaga naman tinalian pa ng plastic ha, para hindi tumagos yung dugo. Ayan, yan po ay malalaman natin, mahabigan, ha. Yung report yung sinakyang Toyota Alphard, Mr. Cecily, sinunog dun sa Bulacan, ha? At yung driver na sinasabing taga Bohol, ayan, one month pa lang yata sa kanya, ay nawawala. Ayan, meron sinasabing napatay, ha? Abay, pero hintayin natin yung paglilinaw mamaya ng PNP kung ano ang kanilang statement po dito, mahabigan, sa balitang ikinakatakot ngayon ng nasa international schools community. Ba, ang lupit nun, ha? Naalala ka tuloy yung may kwento ko lang yung pharma executive po, mahabigan, na dinukot din dyan sa may BGC. Di ba yung Land Cruiser niya, niligaw pa yung mga investigador, sinunog din sa Pampanga, ha? Pero yung katawan po, mahabigan nung biktima, naalala niyo sa may Santo Tomas sa Batangas, di ba, pinatay yun, pagkatapos chinap-chap, ibinaon. Inilibing po, mahabigan yung katawan. Pagkatapos nagdalawang isip siguro yung mga kidnapper. Hinukay ulit, ha? Ayan, at inutusan pa yung mga bata. Hinukay yung putol-putol na katawan ng victima. Pagkatapos sinunog. Hanggang sa maabo, mahabigan, ang lupit. Damdaming Bayan. Magandang umaga, Pilipinas. Ako po si Deo Macalma. At marami tayong mga issue ngayong, mahabigan. Abay, pero yung bago natin sa issue natin sa eleksyon, Chairman George Garcia, sir, ha? Abay, alam po niyo, mahabigan, batiin din natin ang mga bago opisyal ng Presidential Communications Office. Lana si Secretary J. Ruiz. Good luck, Apo Sekretaryo, ha? Lalaingam, ha? At itong Yusek Claire Castro. Ayan, yan ang kailangan nating spokesperson ng Malacanang, ha? Yung bang kayang sumagot, ha?
at ipaglaban ang kanilang presidente. Ayan. Parang katulad lang ni dating Press Secretary Harry Roque, ha? At Attorney Sala Panelo, itong si Yusek ang pangalan Claire Castro. Ayan. Pero siguro Yusek Claire, ha? Ayan. Chill-chill lang, ha? Ayan, babalansin mo, ha? Huwag puro away-away, ha? Nang kailangan natin mga abogado, may alam sa politics, ayan, at siyempre international law. Mga kailangan natin dyan at konting kalma rin. Alam mo, kailangan nating mahal mga spokesperson gayahin mo si Secretary Tonting Bunye. Ang dating Toting Bunye ay Secretary, good morning. Ang Press Secretary dating Pangulong GMA, ha? Ayan mga cool na spokesman, mahabigan. Pagka controversial yung mga tanong, may konting sense of humor. Abay, pagka mahirap na yung tanong, ang style ng Secretary Toting Bunye, next question please. Daming bayan. Good morning sa ating bagong DOTR Secretary Vince Dizon. Talaga namang iba rin ang arrive ang Secretary Vince Dizon, ha? Abay, pa-file ng courtesy resignation ang lahat, ha? Ng mga opisyal ng mga agencies na nasa ilalim po ng DOTR, ha? Kaya dami nagtatanong sa atin, Lakay, ha? Sino bang ilalagay ni Vince Dizon na chief ng LTO? Sino ba ang ilalagay sa PPA? Nako, Philippine Ports Authority. Sino nga ba yung chief dyan na maraming sports cars na nagpagawa pa ng showroom sa bahay? Naka-display, ha? Ayan, alin pa ba ang juicy na position sa under DOTR? Ay, siyempre, ang Coast Guard nga pala, ha? Abay, pati ba ang commandant ng Coast Guard, Secretary Vince, pinag-re-resign mo rin, ha? At paano nyo tutugunan ang mga issue dyan sa West Philippine Sea? Daming Pero ito malupit, mahabigan, ha? Abay, Chairman Boy George Garcia, sir, ha? Ayan, future ombudsman na ba? Abay, yung pong isang kandidato sa pagka vice mayor sa Datupiang Maguindanao, Datupiang Maguindanao del Sur. Ang lupit po, mahabigan, yung pinapakita natin sa RHTV. Ayan, nagtatalumpati, binaril sa tiyan, ha? Lupit na. In broad daylight, mahabigan, sa harapan ng maraming tao. Ganito ba ka lupit ang mga kriminal ngayon, ha? Ang lupit naman, ha? At isa pang malupit dito, mahabigan, ha? Abay, ang sabi ng Bangsamoro government, taga-Barmy, definitely may kinalaman ito sa politika at kanilang kinukundina at meron na pursuit operation. Alang niya, sa dinami-dami ng tao, di man lang nahuli yung suspect na bumaril dito kay Vice Mayor Omar Samama. Ayan, ansama naman ang nangyari. Daming bayan. Sandali lang mga Edniel, ayan, at eto malupit din. Ay nako, ano kaya nga sagot dito ni Press Secretary J. Ruiz, isa pong media practitioner, mahabigan, reporter ng RPN-DZKT, ha? Malamang government station ito, ha? RPN-DZKT, Secretary J. Ruiz, ha? Abay, itong reporter na si Oliver Autor, ha? Na nagko-cover sa isang land dispute dyan sa may Panabo City. Abay, kahapon lang ito, mahabigan, ito ay ginulpi ng mayor. Abay, binugbog ni Mayor Jose Joe Relampagos kahapon ng Panabo City at tinutukan pa ng baril ng mga bodyguards ni Mayor. Abay, what is happening to our country, Chairman George Garcia, ha? Bakit may mga pulitong ganito, may mga baril, may gun ban, ha? At Mayor na nananapak. Daming bayan. Mamaya kausapin natin itong si Oliver Autor ng RPN-DZKT. Bakit napag-inipan ni Mayor Joe Relampagos? Alamin nga muna natin ang report mula kay Edniel. Abay,
Ito ba sa kidnapping Edniel? Dyan pala sa EDSA ha. Ayan na. Nagsimula na po ngayon ang unang misa ngayong anibersaryo ng People Power Revolution dyan sa may EDSA Shrine. Pwersa ng pulisya nakapalibot. Ayan. Alamin natin ang situationer mula kay Edniel Parosa. Edniel. Magandang umaga Lakay, natapos na itong unang misa sa EDSA Shrine ngayong araw ng ika-39 na anibersaryo ng People Power Revolution. Itong EDSA Shrine, narito ito sa kanto ng EDSA Ortigas, border ng Mandaluyong at Quezon City. Iba pa roon sa EDSA People Power Monument na nasa EDSA White Plains naman. Pero hindi naman karamihan itong nakinig ng Catholic Mass kanina alas 7 ng umaga at hindi na rin sila nag-stay o nanatili pa rito sa bisinidad. Sa halip, puro polis ang narito sa paligid. Kasama na itong bomb squad ng Quezon City Police District at augmentation naman mula sa Eastern Police District. Nauna na natin in-report na nasa higit 400 para dito sa araw na ito. Kausap natin yung kapulisan kanina, inaasahan umanong meet-up point lamang itong lugar na ito. Yung mga dadalo sa rally at programa doon sa EDSA People Power Monument dyan sa EDSA White Plains, yung iba sa kanila, dito muna mag-meet up sa simbahan o sa kapilya rito sa may EDSA Shrine. Dahil yung lahat ng grupo at main program ay naroon sa EDSA White Plains. Mamaya umanong alauna ng hapon. Binaybay rin natin itong bahagi ng Ortigas Lakay na sakop naman ng City of San Juan. Dahil dito sa area na ito, yung mga private school gaya ng Lasal Green Hills, nagkansela rin ang pasok ngayong February 25. At nag-anunsyo rin na mayroon silang mga sariling programa. Pero sa kanilang mga pang programa rito, medyo tahimik pa. Inaasahan natin nung kung mayroon man, ang tutok talaga ng focus ay dyan sa may EDSA White Plains, sakop ng Quezon City, mamayang alauna hanggang alas 3 ng hapon itong pag-arangkada ng mga programa. Ito sa Edniel. Yes, na kay. Sino may press con mamaya? Si PNP Chief General Marbil o ang anti-kidnapping group? Lakay, kahapon nga dapat, kaya lang nakansila. Pero mamaya, antabayaran natin kung matutuloy. Ito'y kaugnay doon sa binabanggit mo na issue pa rin ng kidnapping. Mukhang hanggang ngayon, Lakay, hindi pa kumpirmado kung nakuha na o na-release na yung sinasabing foreign national, Lakay, na nawawala. Mamaya, bibigyan kita ng update tinggal dyan. Okay, babalik kita. Maraming salamat, Edniel. Balik sa inyo, Lakay. Ayan, may mga ganitong tugtog ba ulit dyan sa EDSA White Plains sa mamaya? Sa EDSA People Power Monument. Pero sandali lamang dumako naman tayo sa Malacanang. Abay, ano kaya ang pakiramdam ng mga Marcos ngayong ginugunita ulit ang EDSA People Power Revolution. Ano po, ha? At ngayon po ay, kung dati-dati, ito ay non-working holiday. Ngayon po ay special working day. Alamin natin ang latest mula sa Malacanang. Ayan, hindi naman siguro abot sa, sa economic flight. Pero maraming nagulat, nataranta mahabigan na sabi ng iba, alarming, shocking, yung sinasabing kidnapping po ng batang estudyante ng British School of Manila. Mga foreigner yung bata ayan. Singaporean ba ito? Samantala ang Pangulong Marcos kumpiyansa. Ayun naman pala, kumpiyansa ang Pangulo, ha? Kumpiyansa sa mga banat ng mga Duterte, ha? Pati ang Bangko Sentral ng Pilipinas, good morning, Governor Relly Remolona, ha? Ayan, sino bang nagpakal ng balitang ano daw, ha? Nagbenta ba? Nagpuslit ng mga ginto? Ayan, kaya yung mga balita natin dapat tinitingnan natin kung sino talaga ang mga source. Pero ang Pangulong Marcos, ating Commander-in-Chief, kumpiyansa sa mas matibay na defense cooperation ng Pilipinas at Japan. Abay, ino-offer na ba ng Japan yung kanilang modern, bagong fighter jet? Ayan. Papalitan na ang kanilang mga Tora-Tora. Ari sa number 14, o nga pala, baka magsusumbong itong mga taga-Japan mislet, ha?
Abay, yung gumagawa ng subway gusto na magsayonara. Ha? Dahil ang bagal-bagal daw pumabigan ng pagukay, yung boring na lamang. Ha? Yung paggawa ng tunnel na dadaanan po ng dyan sa subway. Ha? Paano nga pala yan, Secretary Vince? Ayan, abay, kasi ang sabi ni Secretary Vince Lete, ayusin daw yung problema sa right of way, ha? Siguro kausapin din ng judiciary, ha? Para babalaan naman yung ilang mga mahilig mag-issue ng temporary restraining order. Kaya lang ko ang tatamaan dyan paano yan, Secretary Vince, kung ang boring ang dadaanan ng subway tunnel, dadaan dyan sa may Forbes Park. Naku, Diyos ko, Forbes Park, kaya ang Magallanes Village, ang mga opisyal, mga bilyonaryo, mga nakatira dyan, ha? Paano lalabanan ang right of way ngayon dyan? Daming bayan. Good morning nga pala sa mga taga Supreme Court, ha? Meron silang en banc session ngayon kaugnay sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, ha? Kung papayagan ba, ano ba yung maraming issue, ha? Kung immediate ba, ayan, o mamaya alamin natin kay Boy Gonzales. Latest mula sa Malacanang, Let Narciso please come in. Miss Let. Lakay, positibo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na lalo pang titibay ang kooperasyong pangdepensa ng Pilipinas at Japan. Ginawa ng Pangulo ang pahayag kasabay ng pagbisita ni Japanese Defense Minister Nakatani Gen sa bansa sa harap na rin ng mga hamon sa rehiyon. Ayon kay Pangulong Marcos, ang matagal ng ugnayan ng Maynila at Tokyo ay nagbigay daan sa maraming kasunduan at pagtutulungan sa iba't ibang larangan. Sa panig ni Minister Gen, sinabi nitong malaking developments na ang narating ng Pilipinas at Japan sa larangan ng defense cooperation at security cooperation. Isa ang Japan sa 4 na strategic partners ng Pilipinas kung saan mayroong 264 bilateral agreements sa iba't ibang larangan ang magkabilang partido tulad ng paglilipat ng mga kagamitang pangdepensa at teknolohiya, infrastruktura, gayon din sa development sa Mindanao. Mula naman noong 2023, ang Pilipinas ang naging unang recipient ng official security assistance ng Japan at ang tanging bansang napili nito para sa grant aid sa loob ng 2 sunod na taon. Layunin ng OSA na palalimin pa ang defense cooperation sa pamagitan ng pagbibigay ng suporta sa Armed Forces of the Philippines at iba pang kaugnay na institusyon. Lakay? Iba na pag-usapan yung mga JICA projects, Miss Let, like subway na pinag-uusapan natin. Mukhang sumentro lakay sa defense cooperation. Defense cooperation. Abay, baka negosyante. Sino itong pangalan? Prime Minister? Nakatani Gen. Defense Minister lakay. Defense Minister. Ayan. Defense Minister Nakatani Gen. Baka salesman ito. Baka magbebenta rin ng fighter jet sa atin yan. Ayan. Anyway, sige, maganda yan para naman may kakampi tayo, ha, sa pagtatanggol sa ating teritoryo sa West Philippine Sea. Okay. Ano pa schedule ng Pangulong Marcos ngayon na Miss Let? Para ngayong araw lakay, mayroong pangungunahan ni Pangulong Marcos ang sectoral meeting sa Malacanang. Okay. O nga pala, Martes, wala bang cabinet meeting ngayong Martes? Sectoral meeting lakay yung tawag nila. Sectoral ang tawag nila. Ayan. Dapat cabinet meeting para lahat cabinet members may mga report, ha? Sa bagay, kanya-kanyang style yan. Oo, tsaka siyempre pag cabinet meeting lakay, kung lahat sila ay nandoon, baka mahaba. So siguro gustong tutukan ni Presidente per sector kung dun sa mga meeting na yan. Meron din namang mga full cabinet meeting, pero kadalasan kapag Martes ay sectoral meeting. Alam mo kaya ko sinasabi yung full cabinet meeting, ha? Kaya sabi ng ating bubit na cabinet secretary, abay minsan maganda rin yon, ha? Pero pangit pagka hindi ka ready. Ayan, wala kang performance. Ayan. Parang recitation ba yan? Parang recitation ba? Para bang sa klase. Ayan, pagka nag-recitation pagka wala kang maganda ma-report nakakahiya ka, ha? Ganun ba? Ayan, para mag-perform naman ng mga cabinet secretaries natin. So, yun lakay. Sa mga nakaraang cabinet meeting, nangyayari naman yung lakay. Ayan. Mamaya abangan natin kung sino ang
mga ahensya na kamiti ngayong araw ni Presidente. Okay, ohayo gozaimasu, arigato gozaimasu. Yan, good morning, Miss Let. Good morning, balik sa Ilakay. Ayan, alam mo yan ang mainam din sa Japan, mahabigan maaasahan na bilang isang kaibigan, mahabigan. Samantala ay sige nga, ito muna, alam po niyo mahabigan matatapos na ang Pebrero, ha? Pero ating ninong ng bayan ay tuloy pa rin sa ating DZRH, bagong lakas, bagong ampaw. Santa Claus ng bayan, andyan pa rin sa ating DZRH malakas. Ito na ang ating winner sa DZRH Bagong Taon, Bagong Lakas promo. Aba, alang niya itong ninong ng bayan mag-promo sa gate ng Malacanang, ha? Baliktad yata, Sherwin, ha? Unless na kuha ka ng ayuda dyan. Ayan, at ipamigay sa ating mahabayang nasa gilid-gilid ng palasyo ng Malacanang. Dapat gate, Laurel Gate ng Malacanang. Dapat, Sherwin, doon ka sa gate ng DBM. Ayan. Department of Budget Management ni Madam Secretary Amena Pangandaman. Hi, Madam Secretary. Good morning. Ito'y believe tayo sa Secretary doon. Napakasimple, ha? Ayan. Alamin natin report mo lakay. Report tuloy. Pamigay na aginaldo ni Sherwin. Ninong Sherwin, sino ang bibigyan mo na aginaldo dyan? Lakay, back-to-back yung report natin ng Malacanang. Tignan mo naman na dito sa may Laurel Gate, sa 5th Street, Lakay, napaka-significant itong Laurel Gate dahil nung panahon ng EDSA People Power Revolution noong 1986, Lakay, dito sa Laurel Gate, halos dito tumambad yung mga tao na gusto makapasok sa Malacanang, di ba? At dahil nga sa importante ito at napaka-stricto dito sa pagpasok ng mga sasakyan at mga tao sa loob ng Malacanang, Lakay, yung Menjola Gate ngayon ng Malacanang may barikada dahil nga sa posibleng mga kilos protesta bilang paggunita sa ika-39 na taon ng People Power Revolution. Pero ito, hindi People Power, Lakay, dahil ito, tignan mo, napakagandang bahay. Dito yan sa gilid ng ano? At ito naman, Lakay, dormitoryo sa mga estudyante ng mga atletang taga-Arellano University. Pero itong si Tamayo, Lakay, na SG dito sa naturang facility, ayun mo, tignan mo, tutok na tutok yan, no? Tutok na tutok sa DZRH. Dahil mahilig itong manood sa kanyang cellphone ng programa mo. Eto, magandang umaga sa iyo, sir. Pangalan nyo? Rodney Tamayo, sir. Rodney, palagi ko naka-tune in sa DZRH. Opo, sir. Paborito ko siya si Lakay Leo Macalma. Paborito ko, tingnan mo, Lakay. Good morning, Rodney. Paano? Ilocano yata ito. Tamayo, Ilocano siguro. Ilocano ka, Lakay? Nakaintindi naman ng Ilocano kasi asawa ko taga Tugigaraw. Tugigaraw. Sige nga, Rod. Tano kami, Cebu. Taga Cebu, Cebuano. Cebuano ka man dong. Basta lang mangyud. Ilocano Bisaya. Ilocano Bisaya. Maayong buntag dong. Ayan, bye. Maayong buntag, sir. Ayan, okay, ba't ka nakikinig sa DZRH, bye, dong? Kasi paborito ko yung mga balita mo. At gusto ko nga din yung magbalik yung drama ni Tia Deli kasi paborito ko rin. Aba. Sige, bubuhayan natin yan. Yung Indonesia Deli, di ba? Paghapon. Alam niya. Paborito mo si Deo Macalma. Eto, meron kang bagong 1,000 pesos. Ay, maraming salamat po, sir. Ayan. At syempre, meron ka rin para lalo vitamins.
ganahan makinig lakay at manood sa programa mo. Meron kang vitamin E. Oh, Pagkatapos ng duty yan, titirahin. Dong, pagkatapos ng duty yan, ha? Huwag kang inom ng naka-duty, ha? Yan, magalit ang bossing mo. Po yun, sir, baka matanggal din sa trabaho. Mamaya na after duty. Binabantayan niya dito mga estudyante. So, dapat talagang huwag mo titirahin yan dito. Opo, sir, opo. Bigyan mo. Eto, meron ka pang DZRH Grocery. Yan, para sa yan. Thank you po. Ano masasabi ka doon, Makalma? Lakay, maraming salamat sa Pamasko mo ngayong Pebrero. Welcome, Dong. Ano pa lang daw, Lakay? Pasko na. Pabalintay. Pebrero na, Pasko pa. Maraming salamat ulit. Okay. Maraming salamat din sino. At sa mga nais makatanaw sa perso sa akin tumutok sa DZRH, baka na susunod natin winner sa DZRH, bagong lakas from Mars. Number 6, Sherwin Battle para DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Ninong Sherwin Alfaro. Ba't nagluluko itong computer natin, Het, ha? Ayan, may virus ba ito? Tinan mo ba ito ng COVID, ha? Ayan, ba't naggaganito, ha? O, babalikan natin lang pang mga reports at mamaya sa ating Bakit Ikaw? Sino ba ang guest natin mamaya? Si Congresswoman Arlene Brosas ng Makabayan Black at isang kandidata sa pagka-senador. Oras, Chief Justice Alex Jessamundo. Ayan, anong oras po ba yung ating NBank session mamaya? NBank hearing, 8:37. Ang balitang ito ay sa Sec Dong Mendoza, Konsehal Bukal Marcos Mendoza. Oras, Sister L. It's 8:46 na lakay at good morning. Isang magandang umaga Pilipinas, magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Diyos marhay na aga Bicolandia. Ngayon lakay ay anibersaryo ng EDSA, 39th anniversary ng EDSA People Power Revolution at special working holiday. Kaya ayun, tatrabaho pa rin. Akala ko buburin ng Paulo Marcos na anong EDSA, alisin na nga yan. Special working. Special working. No work, no pay. Ayan, ayon kay Secretary Benny Laguesma. At eto na, Sister L, dito na sa ating kilalanin ang mga nagnanais maging lingkod bayan sa Bakit Ikaw? The DZRH Job Interview for 2025 Midterm Elections. Sinadong aplikante ngayon na Sister L, ipakilala mo nga. Ang makakasama natin na Lakay, siya ay nagmula sa ang political party niya Lakay ay bakit dalawa? Gabriela Party List at Makabayang Koalisyon ng Mamamayan. At siya Lakay ay nagtapos ng master's degree ng Bachelor of Arts in Philippine Studies sa University of the Philippines, Diliman, Lakay. At of course, siya ay kasalukuyang Scholar ng bayan, ha? Siya ay kasalukuyang Congresswoman Lakay. At nagsilbi din siyang Assistant Minority Leader sa 18th Congress. Former instructor pala siya Lakay ng UP Baguio at UP Manila. At pinangunahan niya ang formation ng Anti-Child Pornography Alliance noong 2007. At convener ng Anti-Child Pornography Alliance at naging executive director ng AKAP sa mga bata ng mga guro. Kalinga, isang nationwide network ng volunteer daycare teachers mula 2007 Lakay hanggang 2009. Wow. Iba Lakay ang puso ng mga volunteer. Siyempre, ha? At marami pa siya Lakay. Ubusin ko ba to? Sige, bukas na. Wag na. Ayan. Tanongin na natin. Ipakilala na natin Lakay si Congresswoman Arlene Brosas, ang atin pong makakasama ngayon, ang ating aplikante Lakay. Ayan, miyembro ng Makabayan Black kung tawagin. Congresswoman Arlene Brosas, ma'am, magandang umaga po sa inyo. Hi, good morning. Magandang umaga po sa inyong lahat.
Magandang umaga po sa ating mga hosts at sa mga tagapakinig natin. Diretsa na tayo, Congresswoman Arlene Brosas. Ayan, sabi nga namin bakit ikaw? Bakit ka iboboto bilang isang senador? Yes, so tayo po ay naglingkod ng matagal, 3-term congresswoman. Patapos na po tayo sa Kongreso. Kaya kanina parang nung sinabi na Gabriela Party List, kasi ako po ay incumbent ngayon na Gabriela Party List representative. So marami pa po kami na Gabriela representative sa Kongreso. Ngayon, ano ang gusto nating mangyari? Magkaroon din ng Gabriela sa Senado kasi kailangan natin ang ganon. Kaya po, ang nararapat na maging kandidato at makapunta sana sa Senado ay mga katulad natin. Matagal na naglingkod, Women and Children's Advocate, LGBTQ Advocate. Tayo po ay mga nagpasa ng mga progressive laws. Tayo po ay nakipagtalo sa mga anti-people na mga panukala. At syempre, bukod doon, tayo din po ay naglingkod sa ating bayan sa loob at labas ng Kongreso. So yun po yung mahalaga siguro. Ayan. At bilang kinataon po ng kababaihan sa Gabriela Party List, may mga batas bang kulang para sa kapakanan ng mga kababaihan? Ano po ay sinusulong po ninyo? Yes, definitely. Hindi sapat yung mga batas natin ngayon. Although, syempre, ibang usapin lakay kapag sinabi yung implementation. Kasi may mga napasa naman tayo. For example, yung 105-day expanded maternity leave law. Naipasa natin yun. Actually, yung isusunod ko sana ng tanong kasi ang sabi rito, mga makabayan black, mga maiingay ang mga yan. Ayan, itanong mga alakay kung may mga naipasa na ba silang batas? Ayan, sagutin mo ngayon, Congresswoman. Yes, definitely. Fake news po yung nagsasabi. Nagsasabi na walang naipasa. Second, yung Expanded Solo Parents Welfare Act. Tayo po yung nagpasa ng batas na yon. Safe Spaces Act o Anti-Bastos Law. Kasama po tayo sa proponent, principal author noon. Anti-Bastos Law, yung ano ba yun? Yung mga catcalling lakay. Katulad nito. Mga sumisipol-sipol. That is a freedom of expression. Ayan. Alam ko, i-play mo yan. Alam ko talaga. Ayan, anti-bastos ba yan? Handang-handa kayo lakay. Talagang ready na kaano. Opo. Matapang po namin sinasabi na mga ganyang mga pahayag, mga ganyang mga sinasabi, lalong-lalo na nung nakaraang administration, napakarami po na ginawa ng mga ganyan, na bastos talaga. And even until ngayon, sa Senado, sorry to say, pero most of them are macho, bastos, and talagang kailangan nating baguhin yon, di ba? Tapos siguro yung isa pa sa mga naipasa namin na mahalaga, yung anti-rape law amendments. Anti-rape law. Nag-amyenda po tayo dyan kasi mula 16 years old, binaba natin yung act raising the age of sexual consent from 12 to 16 years old. Ito yung statutory rape ba yan, Congresswoman? So, ganon. Kapag below 16, statutory rape na siya. Yun po yung ginawa natin. At malaking bagay yun. Kasi lalo na sa katulad natin, napaka-vulnerable talaga natin sa mga abuso. In fact, may mga tumatakbo pa nga na may mga allegations of child rapist and child, 'di ba? Sexual exploitation. So, delikado po yung mga ganyang mga usapin. So, kailangan po talaga may magsulong ng ganon. And hindi tayo nagpapakasapat diyan kasi gusto pa natin ng ipabang mga amyenda on the anti-rape law. Okay. Congresswoman, ma'am, nabanggit nyo nga po, marami tayong mga kinakaharap na mga problema, pero yung isa po sa mga hamon na hinaharap ng mga kababaihan sa ngayon, paano po sa tingin nyo po kung kayo po ay bibigyan ng pagkakataon ng ating mga kababayan na maupo po sa Senado? Ano pa po ba ang pwede nating magawa para po yung masolusyonan yung maraming problema, hindi lang po sa kababaihan, kundi katulad po ng mga problema natin sa bansa ngayon, katulad po ng problema natin sa pagkain, problema natin sa national security. So marami po tayong issue, pero tutukan po muna natin yung problema ng kababaihan.
Okay, oo. Yes, actually hindi naman kaiba yung problema ng kababaihan sa problema ng halos lahat ng mamamayan natin. For example, kung sinasabi niyo po yung usapin ng pagkain, talaga naman problema talaga yun ng bawat isa sa atin. Yung ekonomiya ng ating bansa. Kaya isa po sa mga programa din talaga ng Gabriela, no, ay pagpapababa ng presyo ng mga bilihin. So sa pamamagitan po ng pagtatanggal ng VAT, value added tax, at saka pagtanggal ng excise tax sa langis, kasi automatic po yun talagang bababa yung presyo ng mga bilihin kapag yun ang ginawa. Pero hindi po yung ginawa ng nakaraan. Actually, patuloy po kaming nag-file sa Congress niyan, ha? Palagi po kami nag-file sa Congress na sa pamamagitan ng ganitong mga measures, definitely bababa. Security of food security. Palagi po ako nakikipagtalo sa hearings dyan. Dahil ang gusto po sana natin, pababain talaga yung presyo ng bigas. But apparently, because of the rice tariffication law, we think, no, ito po ay isa sa basic problem talaga. Kaya nagpaparepeal po kami ng rice tariffication law. The RTL law should be repealed. Yun po ang sinasabi ng mga magsasaka sa atin. Yun din po ang mga naririnig natin. Kamakailan po, nagpunta po ako sa Nueva Ecija. Very basic, granary yan. Rice granary. Yes, At ang sabi talaga ng mga magsasaka, nahirapan kami. Kasi syempre, mataas ang palay. Pag binenta nila yon, tapos may matindi yung importation. Pag binenta nila yung palay nila, tapos kasabay ng importasyon, definitely babagsak ang presyo, yari sila. So talagang ganun yung problema. Bakit nga bang Congresswoman Arlene Brosas, Mama, kung kailan malapit ang anihan, saka tayo nag-i-import ng mga bigas, sibuyas, asukal. Bakit ganun? Di ba napipigilan ng gobyerno? Ano bang problema dyan? Yes, oo. Yan nga yung sinasabi namin, talagang kailangan i-change ang policy ng government. Hindi magbabago yun kung yung pag-iisip ng mga nasa posisyon ngayon, nasa gabinete, ay talagang importasyon yung solusyon. And definitely, kung ganon, yung kanilang mga panuntunan, hindi talaga natin mararamdaman na bumababa yung presyo ng bigas, hindi talaga natin mararamdaman na bumababa yung presyo ng sibuyas, ganyan. Tapos it is to the detriment of the, mga magsasaka natin, mga manggagawang bukid natin. Yan talaga yung yun talaga yung naaapektuhan diyan, yung mga maliliit. Hindi naman yung mga profiteering Hindi naman yung mga kartel, kasi mga kartel yun sa totoo lang, sabi nga sa isang hearing namin sa Kongreso, parang sila may may gradation ng binibigyan, or magkano dito, 2 piso, 3 piso, 4 piso, 10 piso, hanggang sa makarating ka sa so parang nagbabayad ka ng protection sa bawat Pero Congresswoman Brosas, Ma'am, alam po namin na kayo ay nakasama sa mga hearing sa Kongreso tungkol sa mga kartel, nagpatawag pa kayo ng mga hoarders, profiteers, yung mga garlic queen, sibuyas queen, mga ganyan. Smugglers. Walang sa dinami-dami na inimbestigahan ninyo, bakit wala pong nakasuhan, nakulong, naparusahan? Bakit? Alam naman natin, kilala nyo naman yan, mga involved dyan, di ba? Kaya precisely yun din po yung question ko nung kami nag-hearing nung ganyan Oo. Kasi parang yung mga pinatawag hindi rin talaga hindi na nalagyan ng kaso. So ibig sabihin kailangan po talagang mag-push yung mga mamamayan natin na makasuhan itong mga ito, magkaroon talaga ng push, hindi yung parang lang siya for show. Sa totoo lang, marami naman sa Kongreso, kaya nga parang isang bahagi yung paglalantad, isang bahagi yung pagpapanagot. Ang nangyayari lang ngayon, puro paglalantad, ganun din. Wala nananagot. Ganun din sa impeachment, di ba? Parang naglantad, tapos ngayon, ano nang nangyari doon sa pagpapanagot? So, yung doon sa usapin ng pagpapanagot, nagkukulang sa ngayon. Tapos minsan, napakahirap kasi po, minsan, directly involved ang gabinete.
So dapat talaga kailangan i-head on din natin yung cabinet. Kasi yung cabinet, syempre sila yung i-implement eh. So policies yun eh. Akala ko members ng cabinet yung mga nag-i-import, mga nag-i-smuggle, ayan. Pwede. Uy, may alam si Congresswoman. Baka mabubuit. Ayan, kasi may kilala tayong ganyan eh. Ha? Ayan, nakausap natin yung isang reyna dyan eh. Sabi niya, ang lakas ng loob mo ha. Kung naman, ba't ang maglalakas ng loob yan? Kung wala akong ano. Kung wala ang padrino, walang utos lang yan. Ayan. At pareho tayo na iniisip. Ayan. Ba't hindi ilantad yung mga opisyal ng gobyerno na sila pala ang involved dito sa mga smuggling? Oo, it should be exposed. Kasi di ba parang... kayo nasa Makabayan Block, kayo inaasahan namin kayo mga matatapang dyan eh. Bakit ninyo banggitin yung kanilang mga pangalan at i-recommend ang kasuhan? Opo, kasi naman po, no, kailangan syempre natin ng ebidensya, kailangan natin ng mga necessary na paghahanda para dyan sa ano na yan. Kasi mahirap naman yung mag-expose ka tapos after nun, hindi mo rin mapanagot, di ba? Tapos mawala ka din sa ano. Ang nangyayari sa amin, kami pa yung kakasuhan. Ganun yung mangyayari. Babaliktad ko. But anyway, madali lang naman din yun. Pwede naman talaga i-expose anytime. Kaya po, palagi nating sinasabi na maaari na merong mga matataas o nasa kapangyarihan ngayon talaga ay involved dyan. Maaari o meron? Meron, syempre. meron, definitely. Kasi, di ba, kung ganyan yung mga usapin, oo. Ang Makabayan Block pa, takot din bumangga pala sa mga pader pagka ganyan. Siyempre, kung official yan eh. Hindi naman po, pero sana nasa posisyon tayo para bumangga. Halimbawa, kung tayo ay papalari na papunta sa Senado, medyo maganda-gandang posisyon yon para talagang lumaban. Magkakapangil. Kumbaga, kasama mo naman ang taong bayan para doon sa paglaban dito sa sistema na ito. Kasi kung hindi rin makikita ng taong bayan na dapat itong labanan at sila ang magpupush ng ganitong mga pagbabago, di mas maganda para sa lahat. Kasi yun naman yung kailangan nating sabihin. And if they're ready, gagawin naman yun ng taong bayan. Kaya nga ngayon meron tayong EDSA anniversary, diba? Kasi talagang ginawa ng taong bayan ang kanilang mandato na baguhin yung kasaysayan. Kaya pa sila pa nahihirapan kumuha ng ebidensya kasi akala natin sumong sa Kongreso. Ayan, imbestigahan. Ayan, hindi pala ganun kadali ang mag-file ng kaso, ha? Ayan, Kailangan ng mga matibay na ebidensya para lakay tumayo ang kaso. Kung ang mga mambabatas medyo hirap, di mas lalo ordinaryo yung mga mamamayan. Sino pa ang maglalakas ng loob dyan? Pero lakay, eto naman kamakailan na Congresswoman ma'am, naging controversial to lakay na pag-usapan din natin yung comprehensive sexual education na isinusulong ni Senator Risa Ontiveros at bilang kayo po ay kinatawan ng mga kababaihan sa Kamara, Congresswoman Arlene Brosas, ma'am, pabor po ba kayo dito? Ano po ba yung posisyon ninyo or masasabi ninyo dito sa panukalang ito? Yes, at tayo naman kasi panukala din talaga, may panukala tayo na halos kapareho niyan sa Kongreso, no? Kasi yung adolescent pregnancy, anti-adolescent pregnancy law, kasi gusto sana natin na magkaroon talaga ng protection yung mga younger generations natin na nagkakaroon ng mga issues na ganito. Lalong-lalo na yung 9 to 15 years old. Kasi as early as 9 years old, meron tayong mga cases talaga ng nabubuntis. So sa tingin po natin, yung CSE ay makakatulong para doon kung ipapaliwanag ng mabuti. Kasi ngayon ang nangyari kasi nagkagulo kasi kung ganun na nga. So kung ipapaliwanag and we will educate our women, our children, our people tungkol sa sexual education talaga, no? Kasi kinakailangan talaga yon sa panahon ngayon sa tingin po namin dahil meron nga kaming panukala na ganyan. Kailangan po natin ipaunawa na yung sexuality education na meron tayo ngayon sa level ng ay yung
anatomy. Anatomy siya eh. Hindi Bahagi naman ng siya. katawan. Oo, hindi siya talaga yung paano ang sex education. Iba yun eh. Iba. Oo. So, kailangan pong maunawaan kung yung gradation ng ganon. Nung tinatanong po namin yung Department of Education, DepEd, kaugnay sa naituturo nila, 'di ba? Nagsasabi sila na hindi iba-iba ang kanilang ginagawa. So dapat standardized 'yon. In fact, doon po sa ating panukala, malinaw naman 'yon na kailangan po sa mga edad nila and sa sensitivity, culture sensitive sa Filipino people. So hindi siya talaga yung CSE na ang standard niya ay sa ibang bansa kasi iba talaga 'yun. Iba talaga sa US, ibang sa Europe, ibang sa sa atin iba. Ngayon, ano ang gusto nating response doon? Kasi po, ngayon, meron nga tayong ganitong cases na mataas yung bilang. In fact, nung 2020, 2,000 mahigit ang ating bilang ng nabuntis na mga bata. 2,000 mahigit. Wow. Nag-pick up po siya, tumaas pa siya ng 2024 ng 3,000 mahigit. So, kailangan po nating i-address yon. Hindi natin pwedeng pabayaan yung ating mga kabataan. Kasi kung sila hindi sila nag-aaral, nasaan sila? Kung hindi sila nasa loob ng eskwelahan, nasaan sila? So, kanino natin dapat parang i-blame itong nangyayari, 'di ba? So part of it is the poverty na hinaharap ng mga kababayan natin. Kung bakit hindi rin makapag-paliwanag ang mga magulang because nagtatrabaho sila o di kayo mga bata mas malala, nagtatrabaho din ang mga bata. Kahit para lang makaalpas sa kahirapan yung mga mamamayan natin. Pero huwag namang ituro sa 4 years old. Wala naman pong 4 years old na. Wala naman pong 4 years old na. Yung Lakay, actually yun yung nilinaw, wala pala doon sa loob ng mismong bill. Oo, wala siya, Lakay. Oo. So anong dapat sa tingin niyo, Congresswoman Brosas, ano ang edad ituro ang sexual education? Actually, yung meron po tayo ngayon, tama naman yung ginagawa ng mga teachers natin. Mga teachers natin, anatomy talaga ang tinuturo nila 'di ba? High school, elementary? High school, ako po, nung ang naaalala ko, as early as high school, meron ang tinuturo sa amin kung paano talaga first year college? Kasi, yun po ang problema po kasi, yung 11, 9 years old nga Yun nga po yung case nung 9 years old na nabuntis. Ibig sabihin, talagang hindi niya alam. 11 years old na nabuntis, maraming mga cases ng mga ganon. Tapos ito yung iba sa far-flung areas. Tapos ito yung sa iba, walang talaga eskwelahan or mahirap yung eskwelahan. Congresswoman Brosas, ma'am, ang ating reporter si Edwin Duque, ayan, ang ating man on the street, meron po nga magtatanong po sa inyo. Ayun. Edwin, sinong kasama mo dyan ngayon at nasaan kayo? Bilises, ano po nga itatanong nyo kay Congressman Arlene Brosas? Good morning po, ma'am. In case po at manalo kayo maging senador, ano po bang pwedeng maipasa natin na batas para sa maproteksyonan ng ating mga kabataan sa early pregnancy? Kanila mga boyfriend. Parang sasabihin na lang daw nila pananagutan ko yan. Sige, Papa, itanong natin kay... Tanong natin kay ate. Anong tanong ni ate? Hello po, Congressman. Sakali pong pala rin kayo maging senador, ano po bang magagawa natin na para maproteksyonan yung mga kabataan natin sa early pregnancy? At saka yung protection po ng, halimbawa, bata pa tapos na nabuntis, paano po bang magiging magiging protection doon na yung nakabuntis, magkaroon ng pananagutan dun sa kabataan. Pakakasalba ka agad? Pakakasalba ka agad o pwede na silang kasuhan o ano po kayang pwede? Ayan, magandang tanong ni ate, ha? Ayan, napag-uusapan natin kanina nilang Congresswoman. Oo nga na, kasi minor Ayan, minor. Yes, oo. Actually, first po siguro yung
sex education nga, sabi nga natin, di ba, sexuality education talaga yung kailangan, ano? At yung panukala, paano yun ginagawa sa school, kailangan natin tingnan, no, ng mabuti kung paano ito itinuturo. Kasi hindi po pwedeng hindi po pwedeng yung current na kung ano-ano ang mga hinuhula ng mga tao na laman nung curriculum ng Congresswoman, maputol lang po kita. Ayan, yung punto ni ate kanina tanong niya, ayan, na-explain niyo na yung education, sexual education. Pero ang punto niya ay dahil minor, ayan, yung bang nakabuntis dun sa minor ay pwedeng kasuhan? Pwedeng kasuhan. Paano kung minor din? Okay, anong pwedeng gawin po? Ano ang pwedeng gawin? Hindi po. hindi kakasuhan kasi kaya nga po, ano po ang dapat gawin doon? Unless rape yung case, unless rape yung case talaga na Pero usually po pag minors, hindi talaga natin 'yan kinakasuhan. O di kaya minsan kasi yung parang yung case yung mga kaso po na ganyan, it has to do with the reproductive health talaga di ba? At yung alam nyo naman ang itsura ng reproductive health natin ngayon, hindi natin pinatutupad yung reproductive health law on certain terms kasi nga may mga case pa tayo niyan. Pero sa ngayon po, ang pinakamahalaga ay protektahan ang kalusugan ng mga kababaihan. So dapat doon po nakafocus programs of the government to actually reduce yung mga dangerous na mga kalagayan ng mga kababaihan. Sanction na Congresswoman kasi parang yun ang sanction po hindi po sa minor po kailangan i-educate. Kasi 'di ba, bakit nila 'yung ginagawa? Sabi ko nga kanina, kung wala sila sa eskwelahan, nasaan sila, 'di ba? Nangyari na. Ayan, nabuntis na 'yung bata. Ayan, anong mangyari din sa nakabuntis? Yung nakabuntis po ay pwede pong ano tawag dito, ibigay sa DSWD. DSWD lang po 'yan at kailangan po siyang anong tawag doon? Counseling. Yun. Rehabilitation po. Rehabilitative po ang mga cases na ito. Pero yung kaso, hindi naman po kaso. Unless yun nga, rape, kung magkakaso ng privately ang ang family. Pwede ba yung Congresswoman na, ayan, nandyan na, ayan, nabuntis na yung bata. Pwede bang pagsamahin na lang sila? Masyado pang bata na. Minor. Kung minor po, kung minor po, hindi. Kasi, kasi kailangan ang asikasuhin primarily yung nabuntis na babae. So kailangan pong asikasuhin muna kung paano ayusin yun. Kasi delikado kasi yun sa babae, 'di ba? Na mabuntis ng ganong edad, halimbawa 11 years old. Kahit nga 12 hindi pa ready yung kanyang reproductive na i-endure niya yon so kailangan siya delikado yun. Kaya kailangan siyang alagaan muna at hindi siya talaga isasama sa kung sino yung nakabuntis sa kanya kasi nga pareho pa silang minor if ever na gano'n, no? Kasi ayan, actually may mga nakita yan, hindi naman na masyadong bata, mga teenager na pero minor pa. Ayan, ginagawa ng magulang, sige, dito na kayo. Pero ang sumusuporta yung pamilya ng lalaki. Actually, yun yung natin ngayon, Congresswoman, marami po tayong cases na ganyan na tayo mismo ay nakakakita, minor, nabuntis, pares minor. Ang nangyayari po, I don't know paano natin i-address yung ganitong problema sa atin na medyo hindi naman po siguro na pagtutunan talaga ng pansin ng gobyerno natin. May mga ganito po, pinagsasama na lang ng magulang. Para hindi mapahiya yung pamilya. So, ano ba pwede nating magawa? Kasi parang nakakaawa po itong mga minor. Nakukulong agad sila doon sa responsibilidad. We should also educate yung mga magulang kasi, di ba, parang... Ba't mo pinagsasama? Oo, kasi parang, di ba, parang kailangan natin... Ibig sabihin, it reflects kung ano yung meron tayong kalagayan, values, tapos yung itsura ng ating ekonomiya para gawin yon. So, pero hindi dapat. I mean, hindi dapat sila pagsamahin dahil nabuntis yung babae or ganyan. Pero kailangan asikasuhin primarily yung nabuntis. Ayan, ate. Ayan, Edwin. Ayan, nandiyan pa ba kayo? Ate? Ayan, may follow-up question ba? May, yung follow-up question mo doon sa ibang bababaan, ano pa ibig sabihin doon? Pwede kaya po bang, maano yung batas natin, nababaan na lang po yung ng kaya mo yan, ate. Opo, ito po. Go po. Apa.
Babaan ang ano po? Ang batas natin, ang minor natin, sakop lang ng batas, 15 years old. 15 years old ba? 18 below. 18 below. 18 below po. Pwede po bang mga babaan na? Kasi iba yung trend ng kabataan ngayon eh. Ay, tinutukoy niyo po ba yung pagtungkol po sa paggawa ng mga krimen, yung mga sasangkot sa crime or rape, ganon? Yung classification siguro, yung instead na sa 18 minor, ang sa minor. Babaan ng edad, parang ganon. So yung sa edad na lang po, yun ang anuhan. 16 or 15, mga tipong ganon. Ayan, Ma'am, yung ano po, ma'am, yung 18 years old, standard po talaga yan sa atin, ano? Lalo na sa Pilipinas, kasi sa Pilipinos, sa mga Pilipino po, yung mental and kasi buo po yan no? Yung social, mental, physical, yan po yung kabuuan. At kaya po 18 pababa, kasi yun po yung standard natin ngayon. At tingin po natin, dahil actually kadalasan sa atin malnourished pa ng mga ilang taon no. Maaaring malaki lang yung tumatangkad or matataas yung iba na well provided for, but most of our children, ma'am, stunted po sila. Medyo kailangan pong well-developed yung brain, well-developed yung lahat ng capacity para sabihin natin na sila ay nag-graduate na, umedad na, parang ganyan. So yung maturity po kailangan. So yung standard po na 18 pababa ay sakto lang at tama lang. Yun po ang sinasabi ng mga psychologist natin, yun po ang sinasabi ng siyensya sa atin. Kaya po nakatugon po tayo sa ganon. Hindi po natin bababaan ng mas 17 or 16 because sa tingin natin ay okay na. So ngayon po, mag-stick lang po tayo doon sa 18, ma'am. Thank you. Edwin, ate, Thank you, maraming okay salamat na. po. Ayan, thank you, good morning. Edwin? Ayan, natugunan yung tanong ni Ma'am Mary, no? Doon sa kanina pa napapakinggan niya yung tungkol sa bata. Okay. At yan ay solve na raw siya ate sa pakinggan Okay niya. na, okay. Mayor. Maraming salamat, Edwin. Ate Mary sa ating Bakit Ikaw? Bakit ikaw? At ang tanong natin, Sister Ella, kay Congresswoman, alam po niyo, Congresswoman Arlene Brosas, kayo pong mga miyembro ng Makabayan Blaka ay madalas inaakusang mga komunista ba ang mga ito? Ayan, mga CPP, NBI ba ito? Totoo ba ito? At paano yung sinasagot itong mga ganitong katanungan, Congresswoman Arlene Brosas, ma'am? Yes, oo. Lagi po yan panakot. Actually, walang ibang mga ginagawa yung ibang mga detractors. Ang tawag ko po doon, detractors namin Kasi, di ba, laging sinasabi nila yan na mga red tagging, etc. Pero sa totoo lang po, seryosohin natin yung mga usapin na yan. Sa totoo lang, it really, no, yung mga ganyang mga accusations sa amin, it puts our life at risk, no? Yung life and security namin ang under threat every time na ginagawa sa amin yon. Kasi alam naman natin, Lakay, na ang sama-sama ng pinoportray sa mga CPP, NPA, NDF, kahit pa ang usapin ay dapat umupo sa usapang pangkapayapaan ng gobyerno at pag-usapan kung ano ang ugat ng mga problema na sinasabi ng mga grupo na nagre-rebelde. Kailangan pong maunawaan yon ng taong bayan. Kasi pag hindi, ang mangyayari, sasabihin lang sa'yo, ganito kang grupo, tumigil ka na, huwag ka magsalita, huwag ka mag-mention ng kung ano-ano kasi ganitong grupo ka. And you support them, etc. Diba? At may mga ganun pang mga sinasabi. So, ito po, napakadelikado sa amin kasi hindi kami makakapagsalita ng malaya. Tapos hindi rin kami papakinggan because ang sasabihin sa amin, ganito yung mga labels na kung ano-ano. Kaya, sabi nga ng Supreme Court, bawal yan. Hindi dapat ginagawa yan, Okay. So yun po yung posisyon namin diyan at dapat tingnan
suriin ng mabuti ng taong bayan kung sino yung may plataforma. Hindi yung puro forma lang. Kailangan natin ng plataforma. Kailangan natin yung nasasagot tayo sa mga tanong natin at merong malinaw na how to do. Yung, paano natin gagawin yung solusyonan yung paghihirap ng ating bayan. Hindi yung puro salita ng salita lang, political dynasty naman lahat. Yung mga ganon. O di kaya pare-parehong pangalan sila doon. O di kaya bastos sila. O di kaya abusado sila. Di kaya tiwali. Antindi ng corruption issue. Diba? Yung mga ganyan. So, hindi natin kailangan yun ngayon. Ang kailangan natin, baguhin. At nasa kapangyarihan ng mamamayan natin yun always. Nasa pagboto nila yun, nasa pag-alam, pagbibigay ng edukasyon sa kanila. Malakay, may habol lang ako kasi parang bigla ko naalala kay hindi natin napag-uusapan itong LGBTQIA community plus. Oo. Kasi may SOGI bill lakay na approved na sa House. So, Congresswoman Mama, marami naman na pong batas na nagbibigay, kumbaga, umiiral na batas nagpoprotekta po sa mga miyembro nitong LGBTQIA plus community. Laban po sa mga diskriminasyon. Alam naman po natin yon na nung mga nakaraang panahon, ang dami na discriminate. So, sa tingin niyo po ba kailangan pa rin tong SOGI bill, though approved na po to sa House? Yes, I will correct you. There is no law, national law, right now on SOGI-SC. Kaya po tayo nagpanukala ng sexual orientation, gender identity, and expression, and sexual characteristics. Ito po ay pagbibigay ng respeto, paggalang, pagkakapantay-pantay ng bawat isa sa atin. Hindi po siya extra hindi po siya extra na pribilehiyo para sa kanila, kundi pagkilala at paggalang sa mga iba din ang gender, no? So yun at pag-identify sa gender nila. So yung SOGI-SC wala naman siyang binibigay na special privilege for kasi matindi nga yung diskriminasyon. Kasi nga may mga hate crimes. Kasi nga may pinapatay na mga katulad ng mga katulad ng ibang gender, no? So kailangan po natin silang protektahan. And we think itong batas, panukala na ito na pinasa natin, this will protect overall lahat. Kasi ang meron tayo mga sa city ordinance, ganyan, pero hindi po enough 'yon kasi hindi din siya mas standardized para sa national law. So kung gusto mo talaga ng anti-discrimination, we should pass yung SOGI-SC. Kasi may anti-discrimination. Pero yung same-sex marriage po ba ay it's different. Different din dito sa SOGI. Pero kayo po ba ay pabor dito? Yes. So principal author po tayo ng SOGI-SC bill kasi naniniwala po tayo sa pagkakapantay-pantay ng kasarian. But yung same-sex marriage, it will take a long time siguro para maano pa ng mga tao. Parang one step at a time, eto, pwede yung SOGI-SC ay pwede nating ipasa para nang sa ganon, makita natin kung ano ang pagtingin at pag-unawa ng mga tao dito. Congresswoman Arlene Brosas, ma'am, ayan bilang panghuli po, bakit ikaw ang dapat iboto ng ating mga kababayan bilang isang senador? Yes, maraming salamat po. Unang-una, wala po tayong bahid ng korupsyon. Hindi po tayo nagtiwali kahit tayo ay naglingkod bilang kongresista sa matagal na panahon. Ano po, hindi rin tayo nagkamal ng yaman katulad ng ibang mga nasa pwesto at nasa posisyon. Mahirap pa rin po tayo hanggang ngayon. Pangalawa po, yun pa lang no? Pangalawa po, hindi po tayo bastos. Bagkus, lalabanan po natin ang mga bastos at mga tiwali na nasa pamahalaan ngayon. Diba? I-expose po natin at ilalantad natin sila. Ikatlo po, meron po tayong malinaw na programa, plataforma, pambansa, demokratiko po ang ating isusulong at lahat ng mga representasyon ay igagalang natin. Na gusto natin na marinig ang boses talaga ng mga mahihirap, ng mga hindi pinapansin, ng mga kailangan na tulungan ng ating pamahalaan sa ngayon. Yun po yung And mahaba po ang track record natin for Women and Children's Advocate. Pinatunayan po natin yan sa ating paglilingkod sa bayan. Maraming salamat po. Maraming salamat, Congresswoman Arlene Brosas, sa kinatawan po ng Gabriela Party List at Makabayang Koalisyon ng Mamamayan. Congresswoman Arlene Brosas for Senator. Thank you and good morning.
Kilalanin ang mga nagnanais maging lingkod bayan sa Bakit Ikaw? The DZRH Job Interview for 2025 Midterm Elections. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Advanced Cardiothoracic and Vascular Care Center Dr. Mariano M. Alimurong Center ng Makati Medical Center. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of... Chill-chill lang, Senator Jinggoy. According to my bubuit. Anong sabi ng bubit mo, Senator Jinggoy? Ayan, tapusin na natin na Sister L. Mamaya na yung mga report. Tapusin mo natin. Kahapon pa inaabangan ito eh. Alam nyo ba mahabigan na oy, kayo mga golfers na pilyo dyan, ha? Ayan. Nako, patay tayo dyan. Noti-noti, ha? May mga hindi papayagan. Nako, eto na nga. May mga mapapalo sa ulo. Sabi na ating sambubit eh, pwede ba lakay? Huwag mo nang ibalita yan. Bakit naman? Baka di na kapayagan ni Mrs. na maglaro ng golf. Baka dahil sa inyo, merong mga mahihigpitan. Good morning sa mga mista, ha? Ayan yung mga sandigan na golfers. Ayan, Idol Krisa Laksa, ha? The most holiest. Ayan. Pero huwag nyo naman pagbawalan yung mga for a cause. Ayan, naman. Di ba? Kuyang... General Gordon Descanso, ha? Ayan. Oy, Mr. Edwin Ernie, ha? Ayan, kumusta mga kadi natin dyan? At ayon na sa ating bubit, birthday boy, Noble General Moises Pagaduan. Oy, birthday din pala ni Senator Risa Ontiveros kahapon, di natin nabate. Ay, talaga ba? Happy birthday, Senator Risa, happy birthday po. Ayan. Ayon na sa ating bubita, Sister L, alam nyo bang talk of the town ngayon sa lahat ng mga golf courses, Sister L? Lalo sa bandang South ang nangyari sa isang golfer at isang caddy, Sister L. Bakit? Paano naman kasi nagkaroon sila ng sex scandal? Wala nang filter. Wala nang filter. Ay, sorry. Wala nang pasintabi. Wait lang, ha? Sige, paano ba natin? Ay, mga bata, ha? Ayan. Basta meron silang skandal. Basta may skandal na lang. Ayan. Hindi naman masyadong, hindi naman masyadong bold. Ayan. Pero parang ganun na rin. Ayan. Grabe naman yun. Paano i-record mo yung sarili mo? Ay, mga masyadong ipinagyayabang yung kanilang mga sex capades, ha? Ayan. Ingat kayo, ha? Ayan. Ito yung moral lesson. Ayan. Sa mga naughty mga golfers at hindi na mga golfers, mga caddy. Hindi umbrella girl, ha? Kaya yung iba, kaya itong si Mr. Krisa Laksa, ha? Hindi gumagamit ng UG. Ayan. UG? Ano yung umbrella girl? Umbrella girl, ayan. Mahiling sa umbrella girl si Eco President Sergio Ortiz Ruiz. Sabi niya, ito talaga nananahimik ako rito eh. Ay, Idol Sergio, good morning. Ayan. Pero at least matulungin. Kita mo si Harleen Budol. Nag-scholar naman talaga siya, di ba? Umbrella girl niya yun, ha? Ayan. Pero mas malulupit yung mga sa bagay iba-iba naman kasi ang mga golfers eh. Kung golfer ka, ha? Ikaw ay taga-customs sa kay DPWH, ay mabait ang mga yan, ha? Nagbibigay pa sila ng scholarship. Ayan. Yun yung maganda lakay, nakakatulong. Yes, ayan. Pagka natypang ka ng golfer, umbrella girl ka, ha? Pagka malamig at pinagpapawis yung golfer, sir, pinapawisan ka na. Kasar. Golfer, gusto mong gawin kitang scholar? Nagpuno sila ng pawis scholar na. Siyempre, sir. Sige. May scholarship na. Eventually, may kondo pa. Ayan. Iba na yun. Pagka ganun lang, iba usapan na yun. Ganun ba yan? Pero, yung golfer na taga Bureau of Customs, Commissioner Bian Rubio, ikaw ba'y golfer? Ayan. Nag-golf ba siya?
Tingin ko walang time mag-golf yun. Palagay ko nga ha. Ayan. Kakahabol ng mga... Itong si Collector Alexander the Great Albiar. Ayan. Golfer ba ito ha? O yan. O nga pala ha. Ayan. Behave Collector Albiar ha. Pagka may mga okasyon naman lalo pagka andyan ng presidente huwag ka na masyadong magsusunod masyadong mamahaling relo. Ayan. Talo pa yung relo ni Presidente Marcos Ayan. Pinagpipiestan yung picture na dun sa anniversary ng Bureau of Customs. Nakasuot ng Patek Philippe, Sister L. Magano ang isa nun lakay? Abay, ginagal nga nung aking bubit magano yung nakita? Abay, 2.6 million. Grabe naman. Laki pagka naglakad ka nun dyan, paglingon mo, wala ka ng kamay. Kaya, don't flaunt your expensive jewelries. Iba yun lakay sa if you have it, flaunt it. Lalo na kung ikaw ay isang taga-gobyerno. Tama na yung two-tone na Rolex. Magkakilala nga ako, nagsusuot ng Rolex, hindi niya alam magkano presyo galing Green Hills lang yan. Naalala ko tuloy si Rico J. Puno pagka may concert yan pagka bumaba sa stage iwas yung mga mga tinatakpan ng jacket yung mga kamay Bakit? Kasi pagka nakita, sir, naka-Rolex ka. Ayan. Tirador. Sabi nga, two-tone na Rolex. Siguro sir, bago ka lang sa gobyerno. Rico J, kumusta ka na pare ko? Ayan. Tapos pagka medyo gold Rolex. Pagka medyo Sir, taga-customs ka ba? Taga-BIR ka ba? Ba't naman ganun yung image? Nakakaloka naman. At ayon na sa ating bubita, Sister L, dahil sa kalokohan ng isang golfer sa isang golf club sa bandang South, Sister L. Abay, ayon sa ating bubita, Noble Greg Kayabyab, abay, sa tagal-tagal niya nag-golf at yung kanyang regular caddy, abay, nagkaroon sila ng affair, Sister L. Okay. Kaya, alam mo kasi sa 4 na oras, 5 oras na pagsasama sa golf course, ayan. Maraming nangyayari talaga dyan kung minsan, ayan. Ayon na sa ating bubita, Sister L, aba itong golfer ang ginawa naman siguro minsan dare o kaya baka sa tagal na niyang caddy o kaya UG ay nagkaroon sila ng affair, Sister L. May asawa yung pareho, meron. Kulokon yung lokay. Ay teka, yung caddy yata dalaga ba? Ayan. Pero yung golfer meron. Ayan. Golfer. Yes. Wait lang. Siyempre, lalaki to. Siyempre, lalaki yung golfer. May mga babae kasi. Ayaw nga pa caddy. Hindi, umbrella girl nga pala. Sorry naman. Pero yung caddy, may babae, may lalaki. At usually, mga umbrella girl, nagiging caddy. Mga ganon. Minsan man yung mga umbrella girl, ayan, pagka naging scholar, ayan, nagka-condominium, ayan, nakatapos ng pag-aaral, ayan. Ayaw to ni Congresswoman Arlene Brosas. Nakikinig sa atin, mataga Gabriela, magalit sa atin. Pero lesson kasi ito, Congresswoman Arlene Brosas, may lesson ito. Bakit kanyo, ha? Abay, may kalokohan itong golfer naman kasi. Hindi siya katulad ng ibang golfer, ha? Ayan, Mr. Alex Sembrano na gentleman. Ang ginawa ba naman itong golfer na maging shota na niyang kanyang caddy, abay, pagdating kasi may mga golf course, Sister L, na may mga tunnel yan Ayan. Okay. Oo. At alam mo, dahil sa nangyari ito, lahat na ng mga tunnel, mga golf course na may tunnel ngayon, may CCTV camera na. Wala nang blind spot. Wala nang blind spot. Oo. Ayon na sa ating bubita, Sister L, siguro walang masyadong player, walang masyadong naglalaro, ha?
Pagdating dun sa tunnel, Sister L, ang ginawa ba naman itong siraulong golfer Grabe ka na naman ito? si Siraulo. Ang PNP may hawak ng lead sa pagkawala ng Chinese national sa Taguig. Ito ba yung estudyante, Edniel, na pinutulan ng daliri? Ayan. Sandali lamang, Edniel. Ayon na sa ating bubita, Sister L, pagdating dun sa tunnel, Sister L, ang ginawa ba naman itong si golfer ay pinakanta yung kadi? Ha? Pinakanta, Sister L. Sige, kumanta ka. Gamit ang wireless microphone. Alam mo na, ha? Yan, ano na yan, ha? Medyo... Patililing ka ngayon. Sabi mo... Ang tagal ko nag-gets. Diyos ko lang. Parang hindi ka nagbibidyoke, Ayan. Hoy, nag-videoke kami ng Valentine's ni Lawina dyan. Kila, Teka muna tayo Saka nag-samgyup kami. Ay, di pala kami nag-samgyup. Ayon na sa ating bubita, Sister L. Sira ulo itong golfer na ito, Sister L. Abay, wala na nakita rito. Kanta mo ako. Grabe. Kalokan naman yan. Hindi mo lang nagsogo. Bakit napaka... yung kadi, kumanta naman. Nagsing along si Sir L. Ay, nako. At ayon na sa ating bubita, kung di man nasira ulo tarantado itong golfer na ito, binidyohan pa, Sister L. Pumayag naman siya, no? Pumayag yung kadi. Ba naman yan? Parang Jong Arcano, lumabas na ba sa Inquirer Golf ito? Yan, Golf Inquirer, magazine. Ayon na sa ating bubita lakay Jong Arcano, ang sabi nitong golfer na nagpauto naman yung kadi. Ang sabi niya? Tatawag itong yung video natin to, baka mamaya ipagkalat mong boyfriend mo ako. Ayan, baliktad. May pang-blackmail pa si Akula. Ang sarap sampalin Sabay, sorry. Pagka sinabi mong boyfriend mo ako, eto, may hawak kong ebidensya laban sa'yo. Ganon. Grabe. At ayon na sa ating bubita, Sister L, eto na ngayon. Itong si Kadi ay may kasama, may best friend, Sister L. Kaya ingat ka rin sa mga best friend, ha? Ay, buti na lang talaga. Maingat ako sa mga ganyan. Ayan, yung mga secret mo, huwag ibibigay lahat sa iyong best friend, Pagka BFF. secret, iyo lang yan. Ayan. Ayon na sa ating bubita, Sister L, yung kasama sa boarding house, nangupan sila ng kwarto. Kwento ba naman yung boyfriend at yung ginawa? Kinwento nung Kadi dun sa best BFF niya. BFF niya na Kadi rin. Naku, patay tayo dyan. Ang dami pa namang marites. Ay, sinabi mo, Sister Ella. At eto ngayon, yung dalawang Kadi, Sister L na mag-best friend, yung Kadi, siyempre may lover boy na mukhang mayaman yung golfer na boyfriend. Madatong. Ayan. Nangutang itong BFF na Kadi. Tapos sabi ko na nga ba, money is the root of all evil. Ayon na sa ating bubita, Sister L, eto na ngayon. Nung sinisingil na yung kaibigang Kadi dun sa utang na hindi mabayaran, nag-away na sila ngayon, Sister L. Ni BFF. At ayon na sa ating bubit, dahil nag-away sila, ayan, abay pakibati na happy birthday si Kuya Jer Alex Guo. Ayun nga, Sir Alex, happy birthday. PMA Sandigan 82 at Sandigan Golfers, ayan, at binabati ang birthday sa Cosmos Lands. Happy birthday Kuya Leem Malabanan. At ganun din, nga pala congratulations nga pala kay ang ating newly obligated brother, mga brethren, ayan, si Justice
Hener Gito ng Sandigan Bayan. Aba, congratulations Kuya Justice, ha? Ayan, Justice Emeline Gito ng Court of Appeals, ha? Don't worry, Madam Justice Ateng, ha? Ayan, he was in good hands. Ayan, congrats Worshipful Master Justice Max De Leon, ha? Iba talaga itong mga members at petitioners dito sa Justicia Masonic Lodge under dispensation. Ayan. Dami nakapila dyan, ha? Ayan. Good morning, Justice Bong Ruiz. At binabati natin si Judge Ricardo Moldes ng Makati Regional Trial Court. Ayan. Okay. At madaming heavyweight dyan sa Justicia Masonic Lodge. At ayon na sa ating bubita, Sister L, nasa na tayo? Nag-away yung Kadi, ano? Ayun, si BFF niya, inaway. Dahil dun sa, si BFF, inaway si Kadi dahil sa utang. Ayan. At dahil hindi siya makabayad. Ayan, hindi siya makabayad. Ayan. Pakibati rin si Engineer Matias Malenab, ayan, Director ng DPWH Region 2, at si Engineer Ronel Tan, ayan. Di pa batiin daw natin kasi di para nagpaparamdam. Wala pa. Hanggat walang paramdam, babatiin. Ay, ikaw talaga barokbok, ha? Ikaw talaga Henry Uri, ha? Inaalas mo si Director Ronel Tan. Happy birthday, boss. Binabati ni Gob Helen Tan. Ayan. At si Congressman Governor Danny Suarez. Ayan. Ay, Gob Danny, kumusta ka na, ha? Ayan. Parang long time no here. Colorful love life. Ayan. Mamaya tanong ko sa'yo yan. At ayon na sa ating bubita, Sister L, eto na ngayon nag-away sila, Sister L. Itong kaibigang Kadi, dahil alam na meron silang sex video. Oo, dahil kinuwento niya. Nung boyfriend na golfer. Ninakaw yung video, kinopya, Sister L. Meron ba siyang video doon sa cellphone, yung Kadi? Si Kadi. Bakit mayroon din siyang kopya? Ewan ko kung ba't na nagkaroon. So gusto niya rin pala talaga. Willing victim, kumbaga. Ayan, pumayag ha? At ayon na sa ating bubit, ang daldal mo lakay, may report pa si Edniel Parosa, si Milky Rigunan, ayan, Giselle Ricafort, at meron pang commercial, ayan, pasalamatan ko lang muna si Hansley Elwin Go ng San Juan. Abay, matanda ka na lakay, kaya kailangan mo na Ensure Gold. Ikaw talaga, Hansley Go, ha? Thank you very much, pare ko. Dala ka ba ng gatas? Pwede bang idagdag to sa Emperador Light? Baka magsuka ka. Ayon na sa ating bubit, oras daw muna, Sister L. Ang oras, lakay, 9:47. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Cardiac Rehabilitation ng Makati Medical Center. Ang balitang ito 9:53. Maloko ba? Sarap ang kwentuhan natin. O sige, basa. Eto muna lakay, isusulong ni Senator Bam Aquino ang batas na magtataas sa sweldo ng nurse sa mga pampublikong ospital sa salary grade 20 o mahigit sa 50,000 pesos kada buwan. Iginiit ni Senator Bam na ito'y pagkilala sa kabayanihan at mahalagang papel ng mga nurse para matugunan ang pangangailangang medikal ng mga Pilipino. Makatutulong din aniya ito para matiyak na sapat ang supply ng nurse sa bansa dahil hindi na nila kailangang mag-abroad para makatanggap ng mataas na sahod. Sa kanyang unang termino bilang senador, isinulong ni Senator Bam ang pagbibigay ng salary grade 15 sa mga nurse sa pampublikong ospital. Kapag naman muling mahalal na senador, balak ni Aquino na palawakin pa ang libreng kolehiyo at iyaking nakikinabang ang mga estudyante sa libreng pabaon na nakapaloob sa batas. Isusulong din ni Aquino ang siguradong trabaho para sa mga Pilipino, kabilang na ang mga out-of-school youth. At sandali lamang head, ipasok natin yung report ni Edniel Parosa. Anong report ni Edniel? Wala sa akin lakay. Nasa iyo Wala sa akin lakay. Wala ba dyan? Oo. Binigay ko na sa iyo. Ito na lang lakay. Ito ba yung ito. PNP may hawak ng lead sa pagkawalan ng Chinese national sa Taguig. RH number 52. Ito, nakikinig din sa special na balita natin. Edniel Parosa, please come in. Edniel.
Lakay, iniimbestigahan na ng Philippine National Police itong napaulat na pagkawala ng isang Chinese national na huling nakita sa lungsod ng Taguig noon pang Pebrero 20. Ayon kay Police Colonel Randolph Tuanyo, hepe ng PNP Public Information Office, may mga hawak ng iba't ibang lead ng otoridad kaugnay ng kaso. Maingat umanong ina-examine ng PNP ang lahat ng anggulo para matiyak na tama ang kanila ilalabas na impormasyon sa gitna nga ng mga fake news sa social media. Sa iwalay na statement, hinimok ni PNP Chief Police General Romeo Francisco Marbil ang publiko iwasan ng pagpapakalap na hindi beripikadong impormasyon para hindi ito magdulot ng alarma. Nauna ng tinawag ni Tuanyo na fake news itong report kung saan isang estudyante umano ang dinukot at pinutulan ng daliri dahil sa issue ng ransom. Inamin naman ni Marbil na batay sa mga huling pagsisiyasat, ilan sa mga criminal incident gaya ng kidnapping kamakailan ay dulot ng crackdown sa illegal na pogo. Mula Enero 2024 hanggang Pebrero ngayon taon, nakapagtala ng 40 kidnapping cases ang PNP Anti-Kidnapping Group kung saan 10 sa mga biktima ay Chinese na biniktima rin ng kanilang kapwa Chino. Pero hindi tahasang binanggit ng PNP kung kabilang ito sa kanilang tinitig ng anggulo dito sa partikular na kaso. Ito sa Edniel, ilang kaso na ng kidnapping ang naitala ng PNP? Mula January 2024 lakay hanggang ngayong buwan, 40 kidnapping cases sa PNP Anti-Kidnapping Group, AKG. Diyan sa 40 na yan, 10 ay Chinese ang biktima at ang tumira sa kanila o ang ginangidnap sa kanila ay kapwa nila Chinese. Ito yung kaugnayan lakay sa illegal na pogo. Wow. Okay, maraming salamat, Edniel. Balik sa inyo, lakay at Sister. Maraming salamat, Edniel. Parosa mula sa Kampo Krami mula sa Philippine National Police. Daming bayan. Sandali lamang Milky Rigunan, Giselle Ricafort at Miss Sofia Lorena Gansa at sa ating special na balita. Oras, Sister L. It's 9:57. Number 1. Na golfer Sister L, sabi niya, lakay, nakita ko yung tunnel na sinasabi mo kahapon. Ayan, naglaro ang mga prosecutors kahapon dyan sa golf course na sinasabi mo, ha? Talk of the town. Ay, nako. Sandali lamang report mo na mula kay Manang Milky Rigunan. Nasa iyo na ba? Wala sa akin, lakay. Nandyan sa'yo. Ambira. Ito pala, ha? Ayan, House Prosecution Team palalakasin ang pagpapaliwanag sa publiko sa isusulong na impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Aris number 12, Milky Rigunan Piscamena. Milky. Lakay at Sister L, bahagi ng paghahanda ng 11-man prosecution team para maiwasan ng fake news ang pagpapaunawa sa publiko kung bakit kailangang isulong ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ang kay House Deputy Majority Leader Paulo Ortega de Fif ng La Union, hindi pa mumulitika ang impeachment case laban sa Vice Presidente. Sabi ni Ortega, kung noon pa mang naipaliwanag na ni VP Sara sa mahiring ng Kamara kung paano ba at nasaan napunta ang kinakwestyong 612.5 million pesos na confidential funds ng OVP at DepEd, baka wala tayong pinag-uusapan ngayon na impeachment. Anya hanggang ngayon na piling misteryo si Mary Grace Piatos at yung pang mga pangalan. Nagdag pa ni Ortega, asahan na ililihis ng mga Duterte ang tunay na issue, pero malinaw anya na walang hangarin ng pamumulitika ang Kamara, kundi isang tugon sa kabigo ang ipaliwanag ang ginawang paggastos ng confidential funds ng Vice Presidente. Narito si House Deputy Majority Leader Paulo Ortega de Fif. Fake news na lang lumalabas sa bunganga nyo, palitan nyo naman. Yun naman po sa impeachment, nakita pa naman po natin yan lahat during the Quadcom, during the budget hearing sa local government. Hindi pa nga po nasasagot si Mary Grace Piatos. Sagutin na muna nila yun. O yan, may impeachment na. Kaya nga umabot sa punto na ganyan kasi hindi nga masagot yung napakasimpleng tanong, sino ba si Mary Grace Piatos? Saan napunta yung mga pera na yan? Paliwanag pa ni Ortega, bukod sa House Prosecution Team, tutulong din ang Young Guns na maipaunawa sa publiko ang lahat ng dahilan kung bakit nauwi sa hangaring mapatalsik sa pwesto ang Vice Presidente dahil hindi maipaliwanag ang paggastos sa pera ng taong bayan. Ako si Milky Rigunan, nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Manang Milky. Habol natin ang report mula kay Giselle. Ang NCRPO naman lakay, naglatag ng mga paalala sa mga makikiisa sa EDSA rallies ngayong araw. RH 15, Giselle Ricafort. Giselle.
Sister El, Lakay, may mga paalala ang National Capital Region Police Office sa mga makikiisa sa pagdiriwang ng ika-39 na anibersaryo ng EDSA People Power Revolution. Sa mga magtutungo sa mga rally at iba pang pagtitipon, sinabi ng NCRPO na maging handa sa security check at huwag magdala ng anumang armas, flammable item o iba pang bagay na maaring maging panganib sa seguridad. Pinaiiwasan din ito ang pagdadala ng sobrang laking bag o backpack na maaring hindi payagan o mahirapan na makalusot sa security check. Alamin ang eksaktong lugar, oras at schedule ng mga kaganapan at mas mainam daw na iwan ang mga mamahaling bagay sa bahay para maiwasan ang posibleng pagkawala o pagnanakaw. Kung sakaling magtatagal ang dadalawang pagtitipon, maigi rin daw na magdala ng tubig, merienda at iba pang kinakailangan na gamit. Una nang sinabi ni NCRPO Director Brigadier General Anthony Averino, wala silang namomonitor sa anumang banta sa seguridad at mahigit 8,000 pulis ang sinisiguro sa kaayusan at kapayapaan ng mga pagtitipon. Ito si Gisandri Kaport para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Your business is our business. Sa ating balitang negosyo, World Class Pasalubong Center itatayo dyan sa may Pangasinan. Ang balitang negosyo mula kay Miss Sofia Gans. Sofia. Magtatayo ng bagong world-class pasalubong center ang Department of Public Works and Highways Pangasinan 2nd Engineering District sa pamumuno ni District Engineer Edita Manuel. Idinisenyo ito ng dalawang award-winning architects na sina Jason Bunsalido at Cholo Ramirez ng Barkan Architecture and Design Company sa Maynila at planong itayo sa harap ng Basilika ng Manawag. Nagsimula ang proyekto noong Hulyo ng nakaraang taon na may inisyal na pondo na 4 million pesos at madaragdagan pa ng 10 million pesos ngayong 2025. Inaprubahan ng Municipal Government ng Manawag sa pangunguna ni Mayor Jeremy Aguerico Rosario at ng Manawag Basilica ang pasalubong center na inaasahang matapos ngayong taon. Samantala nagsara ang palitan ng piso kontra dolyar kahapon sa halagang 57.808 pesos kada US dollar. At iyan ang ating balita sa mundo ng negosyo. Your business is our business. Ito si Sofia Gans para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Miss Sofia Gans. Oy, happy birthday muna kay Helen Advin Kula, ha? Ayan, ng CRM, Emerson Mulieno at Felisa Arroyo. Happy birthday! At ayun lang tayo oras. Wala na Lakay, mabibiti na naman. Ay, sabi tuloy ni Victor, sabi kasi ni Vic De Leon Lima, buti na kapag shampoo na ako. Ayan, may hole in one ba? Kayo talaga. Bukas na nga lang. Bukas mo na daw ituloy Lakay. Mahaba-haba pa ba yan? Maiksi na lang. Siguro 4 holes na lang. Ayan. Kaasar. Sabi mo, pabitin talaga to. Huwag na tayo makinig. Sige, di ko na itutuloy. Ay, si Sir Aman Tosino, nakatutok sa atin Lakay. Good morning po. Kuya Aman. Ayan na. Naku, yung reporter na si Oliver Otto na ginulpi ni Mayor Jorel Lampagos, ha? Di na sumagot. Ayan, nagpapa-interview tapos ngayon ano, ha? Biglang umurong? Biglang umurong. Natakot yata. Siyempre, Mayor yun, eh. Oo. Ayaw na magsalita. Nag-interview sa kanya. Okay. Sige. Sige. Okay. At yan, ang kapo natin pala. Bukas na lang po. Sorry, Senator Jinggoy, ha? Justice Sam. Ayan. Justice Sam, ha? Ang dami nang gustong nag-aabang doon sa posisyon mo sa ombudsman. Ako po si Deo Macalma. Sister Alpo Eileen Apit, stay safe everyone. God bless po. Ang tabayanan na Operation Tulong, Wonder Woman, Miss May Binauhan. Yung bagong James Bond pala. Itim yung bagong James Bond ngayon, Sister L. Anong lahi niya? Black American? Black British yata. Ayan. At Operation Tulong susunod na. Ay, may pinapanood ako movie. Panoorin yung Escape to Alcatraz. Ganun ba? Luma na yan eh. Hindi, bago lang yan. Bagong version ba yan? Ay, hindi ko lang alam kung luma. Ayan. Pero ang galing nila kaya. Oras, sakto. Alas 10. 6. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corp.